Nakatitig sa malayo si Joseph habang nakaupo sa barandelya ng teres sa labas ng kwarto niya. Nakatuon ang mga mata niya sa malawak na bakuran ng kanilang bahay sa Valle Verde pero tila hindi niya nakikita kung ano ang meron doon. Sa ilang minutong ginugol niya sa kinapwepestuhan paulit-ulit na binubuhay ng isipan niya ang mga kaganapan noong naglagi siya sa bahay ni Megan para alagaan ito. Noon lang siya nakaramdam ng ganon ka-intense na damdamin sa tanang buhay niya. Pati sarili niya ay natatakot. Madalas niyang nahuhuli ang sarili na nakatitig dito which he could do freely dahil madalas itong tulog gawa ng mga gamot na iniinom ito. It was as if he could not seem to get enough of her. He wanted to feel her hair between his fingers, wanted to feel how soft and warm she would be beside him. He wanted to know how it felt to kiss her and make her sigh with pleasure. He felt like a fringent pervert. Alam niyang magugustuhan niya ito nung una pa man niyang itong nakilala. She was beautiful and witty and had the most disarming smile. At kahit sa una ay tila may thought bubble itong nagsasabing, I like you pero friends lang tayo. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay nabubuhay ang pag-asang baka her interest in him was not as platonic as she projected. There were signs tulad kapag nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Bigla lang itong titingin sa ibang direksyon at natatarantang iibahin ang topic na kanilang pinag-uusapan. Minsan naman, sinurpresa niya ito ng pagbisita sa opisina nito. Napadaan lang siya talaga o sinadya na ba niyang dumaan dahil medyo masalimuot umikot sa Makati, samantalang pwede naman siyang mag C5 mula Nichols hanggang Pasig. Dinala niya ito ng paborito nitong kape at cake mula sa Gloria's Jeans. At the sight of him, napansin niyang umibang kanyang mga mata nito kahit pigil sa kilos at salita nito na natuwa ito sa pagdating niya. Nang gabing manood sila ng Mamma Mia at kinailangan niyang iwan ito para itong maiiyak kahit sinabi nitong walang problema ang pag-alis niya. Hindi pa siya nakakalayo ay nilingon niya ito and in the darkness, he saw her eyes almost willing him to come back sa kabila ng ngiti at pagkaway nito sa kanya. He almost did actually. Sobrang guilt ang nararamdaman niya nang manggaling siya noon sa bahay ni Grace. Wala pa man silang relasyon ni Meg, pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya na ito when he gave in. Before Megan, he never really thought there was anything wrong sa pag-indulge siya. Nung gabing may sakit si Meg, nang buhat niya ito bago sila bumaba sa kamidor, he felt rather than heard. Her say, she loved him bago siya tuluyang manalunod sa mga mata nito. Oh, but it felt really good to hold her like that. It felt so right. Parang she was really made to be in his arms. Kaya, nung sumunod na araw, that memorable morning bago niya ito iwan para umuwi, hindi niya napigilan ang sarili niya. Kuya Pips, naulinigan niya ang boses ng bunsong kapatid mula sa pintuan matapos itong kumatok. Iniabot nito ang wireless phone sa kanya. Telepono, Grace daw. Thanks, Jerry. Nginitaan niya ito. Huminga muna siya ng malalim bago sumagot sa tawag. Hi, Grace. Pinilit niyang maging masaya sa pagbati rito. What's up? Bakit hindi kita matawagan the last 2 days? Malumanay na lang ang boses ng nasa kabilang linya, pero dahil kilala niya ito, alam niyang hindi simpleng tanong iyon. Binantayan ko si Megan, may sakit siya, tapos walang ibang tao sa bahay niya. Oh, so may sakit din ba ang cellphone mo? Wala akong dalang charger, naubusan na siguro ng battery. Paano kung may importanteng tumatawag sa'yo? Kung matter of life and death, patuloy nitong pag-interrogate. Alam dito sa bahay kung nasaan ako. If there was any emergency, alam nila ang number ni Meg. Isinuklay niya ang kamay sa buhok habang pinipigilan ang sariling mapikon. Baka dapat ibigay mo din sa akin ang number ng Mega na yan para kapag nandun ka, matatawagan pa din kita. Muli siyang huminga ng malalim. No way, sabi ng isip niya. Grace, nagkataon lang na na-drain ang battery ng cellphone ko kaya hindi mo ako makontak. Excited pa naman ako kasi nagpunta akong Macau over the weekend and I have great news.
Tapos ang narinig ko lang, the subscriber cannot be reached. Grace, bakit ka tumawag? Matigas ang boses niya, pero hindi naman siya galit. Hindi pa. Ang sungit mo, Peps, ha? Bakit ka ganyan? Dati-rati hindi mo naman ako sinusungitan. Nagsimulang mabasag ang boses nito. Look, if you don't want to talk to me, bakit hindi mo nalang sabihin outright? Grace, ano ba yung pinagsasabi mo? Malumanay ang boses niya pero malayo iyon sa nararamdaman. Kung ayaw kong makipag-usap sa'yo, di sana pinasabi ko sa kapatid ko na wala ako dito. Sobra ka ng impatient ngayon, naglalambing lang ako eh. Tahasang umiiyak na ito. Ganyan pala ang konsepto mo ng paglalambing? You're winning, Grace, at hindi gaanong nakakatuwa. See? Lalong tuminig ang boses nito. Now you're being sarcastic naman. Ulit, Grace, bakit ka nga ba tumawag? Mag-reunion ang mga kamag-anak ko in 2 months. Malamang magpapa-charter na lang kami ng flight. Punta ka naman dito. Pag-usapan natin kung paano ang arrangement at kung anong pwedeng isuggest na itinerary. Ngayon na? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin sa phone? Babe, sige na, please. I also need to show you some contracts. Baka pwedeng ipaki-consult kay Tita Marites. Yung mga clauses na nakasulat kasi medyo hindi ko maintindihan. And I need those para sa renewal ng contract ko with Qantas. Si Marites Sejuku, ang kanyang ina ay isang lawyer, huminga siya ng malalim. Sige, give me about an hour. Nangalumbaba sa mesa si Luan nang nadatnan ito ni Megan. Lunch break noon at dahil nasa Makati at the time ang kaibigan, nagsabay na silang kumain. So girl, magaling ka na talaga. Mangiti sa mga mata nito na hindi niya gaanong maintindihan kung para saan. Oo naman, kumaway siya sa isang waiter. Buong panahong may sakit siya hindi umalis sa tabi niya si Joseph, maliban na lang kapag nasa banyo siya. Kahapon lang ito ng hapon umuwi nang makasigurong kaya na niyang tumayo at kumilos mag-isa. Besides, naroon na ang maid niya at mahigpit itong pinagbilinan ng binata na huwag munang umuwi kahit hanggang kinabukasan lang para may magbantay pamuli sa kanya sa gabi. Sabi ko na magaling akong pumili ng doktor mo eh. Sumandal ito sa upuan at naghalokip-kip, looking really smug. Naramdaman niya ang pag-iinit ng katawan, mabuti na lang hindi siya marunong mag-blush dahil otherwise, mahuhuli siya ng kaibigan sa sinesekreto. Not that balak niyang maglihim ng totohanan. Gusto lang muna niyang suluhin ang pag-aalala hanggat pwede. Kahapon lang ba yun ng umaga? It was still very early, wala pa yatang alas 6. Katatapos lang niyang maligo ng unang tunay na ligo mula nang bumaba ang lagnat niya. Hindi na siya nakatiis noon dahil lang nangangati ng ulo niya at pakiramdam niya masyado na siyang nalalagkitan sa sarili kahit 3 beses siyang nag-sponge bath sa isang araw. Nakatapis lang siya ng tuwalya, naghahalongkat siya ng t-shirt mula sa drawer, pero mukhang hindi pa naiayos ng kanyang maid ang mga bagong laba. Malabang, naroon pa yon sa kwarto nito sa ibaba dahil doon ito nag-aayos ng tiklupin at tansyahin. Ilalapag sana niya ang hawak na hairbrush sa tokador nang matabig niya ang bote ng lotion. Bumagsak iyon, mabuti na lang at hindi nabasag. Nang maibalik na iyon sa kinalalagyan, pumihit siya patungo sa pintuan para lumabas. Nabunggo siya sa dibdib ng isang humahangos na Joseph habang palabas siya ng kwarto. Na-off-balance siya at mapapaupo sana kung hindi ito mabilis kumilos. His arms automatically went around her to steady her which was just a well, dahil kung hindi nalaglag na ng tuluyan ang tuwalyang bumabalot sa katawan niya. Sorry pa umanhin ito. May kumalabog, akala ko nahulog ko sa kama eh. Yung buti ng lotion, her voice drifted off dahil napansin niyang hubad ang dibdib nito. Noon lang siya nakikita ng hubad na dibdib na halos malikan siya sa sobrang lapit. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Bagya siyang kumilos para sana itaas ang nalalaglag na tuwalya pero lalo lang humigpit ang pagkayakap nito sa kanya. Siguro dahil sobrang
pang maaga at wala pa sila pareho sa huwisyo at unguarded silang pareho. O kaya naman dahil bagong ligo siya at namumula pa ang pisngi niya, epekto ng mainit na tubig and the first rays of the sun shone on her bare shoulders, glistening with droplets of water from her hair. Or it was because he had that sexy just out of bed look, magulo ang buhok at namumungay ang mga mata. Kung ano man iyon, hindi yaan niyang mag-blur sa paningin niya ang mapapalapit na mukha nito. Tuluyan siyang napapikit nang maglapat ang kanilang mga labi. She had never been kissed like this before, at ang epekto noon ay apoy sa kanyang katawan. Hindi siya sigurado sa gagawin, she let instinct and desire take over. She heard him. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!